Gutom ka na? Ha? Sino nag-give? Say hi ka. Hi. Sa journey. Sabi mo, hello. Gutom na ka ito? Hmm? Gutom na. Hindi ko na sa ito. Hello. Oh. Alis ka. Daddy, sino daddy? Oh, daddy. Sabi mo daw si daddy. Daddy. Saan lang? Oh, where is your nose? Nose? Where is the nose? Yan po, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga ka-journey Sa buong araw po na nangyari po mga ka-journey, yun, galing nga po kami sa doktor kanina. At nakuha na po namin yung result, tapos napabasa na rin po namin sa doktor yung result ng dugo at ihi ni Pau Pau. Yun nga po, ang sabi po doon ng pedya, kailangan pa daw po na magkaroon pa ng isa pang pagsusulit sa dugo kay Pau Pau. Dahil nakitaan po siya ng platelet niya na mababa daw po. 130 lang. Tapos, yung sa ihi naman po niya ay acidic siya. Tapos, may UTI po si Pau Pau. So, ang sabi doon ng doktor, hindi na daw siya kailangan bigyan pa siya ng antibiotic kasi nga makakaya pa daw po yung kanyang sa ihi. More drink water lang daw po siya. Tapos, huwag pakainin ng mga chichirya. So, kasi pag may nakikita kasi siyang kinakain ni Kia, ni Yashu, ayan, nakakain din po siya. Tapos, minsan, nakakainom din siya ng soft drinks. Pag may nagbilihan ng soft drinks, makakainom po siya ng soft drinks. Ayan, nagigising na siya, mga ka-journey. Pero, ngayong araw na to, hindi pa siya nakadumi. Kahapon, nakadumi siya. Pero kumain din po siya kanina. So yun mga ka-journey, nung pagkatapos po namin, napunta na po kami ng school. Tapos yung sa school naman, nakausap ko yung advisor niya at iba pang mga teacher subject kay Denden. Ito nga po yung sinabi na kailangan niya pumasok po ng 8 to 5 sa loob ng isang buwan para matapos niya yung immersion niya, tapos yung iba pong researching niya. Hindi niya po kasi matatapos yun ng 2 weeks. Nagbibigay na po ng card sa susunod dahil mag-exam na sila. So, ang sabi po ng teacher niya sa amin, willing ba daw ako na bilang nanay na papasukin ko siya ng 8 to 5 o'clock ng hapon para matapos niya yung mga subject na hindi niya natapos. Sabi ko sa akin naman, walang problema eh. Sino bang nanay na gustong hindi makagraduate yung anak? Pero shoutout po sa inyo, Teacher Christine. Mabait lang po talaga ang mga teachers na yun. Kasi kahit pa paano, nakita naman po yan na nagpupursige kami ng mag-asawa. Yun nga, maghahatid ng module. Lagi naman namin pinupursige si Wendy, si Dende na gumawa ng mga kanyang module. Yan lang, medyo bagal gumalaw to si Dende eh. So ngayon, sinabi ng teacher niya sa akin na, Mami,
Kaysa naman walang saysay yung ginawa niya ng buong taon. Kaysa naman, kakayanin niya po ba na pumasok ng ganun? 8 to 5, ano po ba ang kondisyon ng katawan niya? Ang sabi ko naman sa kanya, hindi naman siya nilalaglit ngayon. Minsan, masakit lang yung likod niya. Tapos, tinanong din sa akin ng teacher niya tungkol dun sa result. Sabi ko, wala pa naman po binibigay yung center ng result ng ano niya sa baga niya. So, ayun po yung gagawin. Papapasukin siya ng 1 buwan nga po mahigit. Kailangan matapos niya yan. Hindi rin po siya ngayon makakasama sa pag-marcha. Yun po ang sabi ng teacher. Kung okay lang din daw sa kanya na gumraduate siya na hindi magmamarcha. Tapos, magkakatanggap din siya ng diploma. May diploma na at bukod sa diploma, pwede pa rin siya magpa-photoshoot ng yung uniform na nakagraduate siya. Yun nga din, may bayad po yun. Di syempre ako nalungkot ako kahit si Kuya Noy nalungkot din. Kasi hindi pala lalim magpaaral sa bata na yung desidido ba magporsige na matapos niya lahat yun. Parang nakikita kasi namin ni Kuya Noy na kapitiks-pitiks lang si Dentin. Yan, sabi ko sa kanya. Ito huli ko nang pakikipag-usap sa teacher niya na sana matapos niya yun para makagraduate siya kung gusto niya pang mag-aral. Kasi sino ba namang magulang na hindi hindi talaga ako nakatapos ng pag-aaral kahit si Kuya Noy. Hindi ako nakatapos. Hanggang 3rd year lang ako. Kumbaga, masaya kami bilang magulang na nakaabot sila ng ganyan. Kasi kami hindi talaga. Tapos, ito nga, diba? Ang dami pagsubok na dumarating, pero kaya natin to, sabi ko kay Kuya. Yan ang sinabihan ko presidente na kayanin mo matapos yan. Kagraduate ka kung gugustuhin mo. Kahit ihatid sundo ka lang ng papa mo umaga, hapon, sunduin ka pabalik. Tapusin mo lang yan kasi hindi para sa amin yan, para sa iyo yan kasi kami mawawala din kami sa mundo. Pumasok ka. Sabi namin kanina, okay lang di ka magmarcha. Basta makatapos ka ng pag-aaral. Parang kuya mo yan nung nag-seniorize siya. Hindi na naman po siya umakyat ng stage. Kinuha lang niya yung diploma niya. Pero binayaran niya yun. Kasi kaming mag-asawa, hindi naman talaga kami tamad eh. Hindi ko lang alam kung may masasabi pa yung iba dyan na hindi kami marunong magpalaki ng mga anak namin na sumusunod sa amin. Hindi naman kasi bawat kilos bugbog. Kung pwede naman pagsabihan. Pero kung talagang ayaw makinig, wala bang choice. Kaya yun si Dendin po mga ka-journey. Kinausap po talaga siya kanina na makatapos siya ng pag-aaral. Bahalang magpakahirap si Papa niya maghatid sundo. Para lang sa kanya, para matapos niya yung K-12. Kasi dapat na siya, first year college na siya ngayon. Magsi-second year college na siya sana sa pasukan. Di ba nga po nahinto? Tapos kung hindi naman niya maitatapos yun, hindi na naman siya makakagraduate ng K-12. Hindi kasi sukatan yung ganun. Pag ginusto mo lang papasok ka. Kaya mga ka-journey, yung lakad namin buong maghapon, talagang sinulit namin na hindi lang isa yung ma-accomplish namin.
Buti nga po mga ka-journey, nagpapasalamat ako sa inyo kasi dahil sa pagpipray nyo kay Papa, naging okay na po siya, nakakain na siya. Nakadumi na rin po siya kahapon. Yun na lang po yung binabantayan, medyo mababa nga po yung ano niya. Kaya ibabalik na naman namin po siya bukas para sa second na pagkuha uli ng dugo. Tapos kung ano man daw po yung magiging resulta dun, yun. Kasi uso po ngayon, katulad dun sa pinuntahan po namin ospital. Marami po kasi yun ang inaano niya. Maraming dengue ngayon po. Eh dito po talaga sa amin daming lamok. Kaya lagi nakasarado yung pintuan tsaka bintana. Kasi dyan sa terrace po, ang daming lamok. Doon po sa tinira namin sa taas, wala naman siyang lamok eh. Dito ang daming lamok. Kaya nga po balak namin pag makaroon na ng sahod, ipalagyan namin ng screen yung terrace para hindi po pasok kahit yung gate. Lagyan din po siya ng screen para hindi makapasok ang lamok. Kasi uso yung dengue. Ang hirap po mang na dengue dahil may mga anak na ako na dengue dati. Kaya todo ingat dahil ngayon kanina ang dami pong batang na-admit dahil sa dengue. Yun ang sinasabi po sa kanya ng page kanina na ano daw po, sana wag daw dengue, pero hindi naman po kasi nilalagnat si Pau Pau eh. Tsaka masigla po si Pau Pau, kaya sana wag dengue. Sabi ko nga kay Kuya Noy, kuha na lang natin ang dugo dito, tapos sunod na araw na lang natin, kasi tagal po mag-antay ng resulta ng dugo. Pag dito yun, sigurado bukas pa yun makukuha dito sa amin. Kung doon naman sa ospital, hapon na makuha, hindi mo rin makuha, hindi rin mababasa po sa pedya kasi may cut-off po. Kaya yun mga ka-journey, todo ingat na po kay Pau Pau sa pagpapakain ng mga bawal. Kaya di na rin namin siya papainumin o patitikman ng soft drinks para po sa kalusugan niya kasi mahirap po. Ayoko po talaga siyang ma-admit dahil nakita ko kanina nung tinusukan siya ng pagkuha ng dugo, nagwawala siya. Lalo na kung na-admit ka, napakatagal matanggal yung swero po sa sa ganito. Ang sakit pa naman. Kaya yun, todo ingat na kung ano yung kakainin niya mga ka-George. Dahil minsan di namin nababantayan kasi nga may mga nag-aalaga kung anong binibili, pinapakain. Ngayon talagang namin siya, tututukan namin siya na hindi makakain ng mga bawal na yan. Kasi minsan may nag-i-stink. Minsan may dala na siyang lagayan. Ewan ko lang po kung nakainom. Tapos yan, soft drinks. Minsan nakakainom siya sa soft drinks. Minsan, pag may nagmimerienda ng soft drinks, umiinom yan. Kaya yun, mga ka-journey, sobrang nakakapagod po talaga na may sakit ang bata dahil hindi ka talaga makatulog. Sobrang puyat talaga yung gagawin. Yan. At medyo madilim kaya nag-ilaw po ko ng flashlight mga ka-journey. Tapos pinatay ko din yung electric fan kasi maingay po yung ugong niya mga ka-journey. So yun po mga ka-journey at maraming salamat po sa sama niyo po sa aming vlog araw-araw po. Maikli lang po itong vlog ko kasi anong oras na po mga ka-journey. 12:34 na po ng umaga. Ano ba makita? May flashlight kasi. Ayan. Kita ba? Hindi kita. 12:34 na po ng umaga. At masyado kasi siyang lang. Eto. Hindi pa rin kita. Ayan na. Ayan. 12:34 ng umaga. Gising pa kami mga ka-journey.
Kasi magluluto po sana ako ng mani. Sabi ko bukas na lang siguro. Para makapagpahinga dahil masakit po talaga yung ulo ko sa biyahe. Mantakin nyo, sobrang init talaga kanina. Tapos wala namang ulan, sobrang init lang po. Ayun po sa mga nanood po kanina ng vlog namin. Maraming salamat po sa inyo. Kasi andyan po kayo. Yan. Mag-shoutout po ako sa inyo mga ka-journey sa mga ano natin, mga solid dyan. Mga solid. Yan. Newly packaged L'Oreal Intense. Huwag kang maingay dyan kasi tulog na si Pau Pau. Ayan. Dali na mga ka-journey. Lakasan ko lang yung brightness. Yan, shoutout sa iyo, sis Pretty. Shoutout din po Ma'am Pedro Lita Vares Paschego. Si Best Friend. Shoutout po Nanay Gamu. Yan, Dream Big Game High Folks. Yan, Roberto Bianco. Si Ray David. Si Norma Manso. Evelyn Valerio. Sabi niya ay kaloko kuya damo iba ka. Kala ko kuya damo iba ka, ganyan din pala. Ano po bang tinutukoy yung iba ganyan din pala, katulad ng ano po ba? Dito po ay marami ring basher. Nag-bash. Ayan. Sige, mang-bash lang kayo. Okay lang yan. Wala kayong alam sa totoong mga nangyayari. Ayan. Adelma Lagrosas, Ma'am Sabela, Ma'am Ladybug, Tita Lins Mix Vlog, Adelma Lagrosas, si Ma'am Ning 505, si Joyce Daily Dose, yan, shout out, Marichu Flores, Josephine Damian, Opo, Eden Etersol, Marisa Brigel, Mimi Cristobal, Liza Bahrain, Ayen Beleno, Simply Just, Island Girl, Merlina Nakahima, ABCD, Ana Barcelona, excuse me po. Naubo ako. Tapos si Nanay Gamu, si Jay from Middle East, yan, shout out. Delia Duaco, yan, shout out. Nanay Susan Dario, Tita Evelyn Pilado, ayan, shoutout sa inyo. Tita ng Carolina, ayan. Si Tita Charmaine, si Nanay Ems, lahat ng mga kasolid, shoutout sa inyong lahat. Yan, shoutout sa iyo, Damulag, si Damulag, asan si Doraemon. Thank you, Damulag, ha, kasi mataas yung views ko. Kasi nga, si Damulag nga, ayan, napanood yun, di ba? Siya yung namasyal sa amin na mga ka-journey. Shoutout sa iyo, Damulag. Dalaw-dalaw ka lang dito, no problem. Si Ma'am Lina Alaranya, ayan. Ana Barceleno. Ay, Evelyn Ebbs, ayan. Teresa Alberca, Remy Marcos, Raquel Real, ayan, shout out. Ma'am Imelda Fidcawo, Wilma Kadaeg, Hermane Sionales, ayan. Arlita Tateleg, shout out sa'yo. Eden Vasco Domingo, ayan. Mila Fura, shout out. Pas Diego, ayan, shout out din po kay Sis Peli Marivilla at saka kay Brother Arnel Marivilla.
at kay Sis Manilyn at si Brother Alex Patrimonio, Sister Eva, shoutout sa inyo, at si Brother Hil Bautista, si Muchi Muchi, ayan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Namimiss ko na po kayo. At yan mga ka-journey, maraming salamat po sa pagsama niyo sa munting vlog ko na to. At si Kuya Noy nag-aantay dahil para ma-edit to. Ayan. Siyempre pagod po talaga yung driver ko kanina kaya nagpahinga muna siya. At bukas panibagong abangan nyo yung mga susunod na magaganap sa susunod na araw. Mabubulaga kayo, meron kaming big surprise mga ka-journey. Siyempre, kaya nga sinabing surprise mga ka-journey, hindi po na natin ipapaalam, basta magiging masaya kayo. Sa mga nagmamahal sa amin na magiging masaya kayo mga ka-journey. Ngayon medyo bibitinin ko muna kayo mga ka-journey, pero promise ko sa inyo 100% masaya kayo. Bigyan ko na agad kayo ng number, 100%. Pero dun sa magiging malungkot dyan, siguradong 70% ang lagay namin sa inyo. Pero ganun pa man, have a blessed day sa inyong lahat and God bless you sa inyong lahat. Sa ayaw sa maporta sa amin, maraming salamat din po. At sa maraming nagkomento ng bad, maraming salamat din po. Basta ito si Mengay, nasa kalagitnaan, nasa dulo, nasa unahan. Maging happy lang po tayo. Kung hindi naman sila happy sa amin, okay lang din po. At least happy kami sa inyo kasi nanonood kayo ng vlog namin. Basta ito lang ang tatandaan nyo. Be happy always. Kahit na masama yung panahon, masama lahat yung mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, maging masaya kayo at magiging masaya din kami. Siyempre, hindi namin papakitang malungkot kami ng sobrang-sobra. Siyempre, ingingiti kami. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Lahat ng nasa harap ng kamerang naka-on, hindi lahat totoo, mga ka-journey. Katulad din yan ng cellphone. Itong ginagamit ko, may filter to, kaya ako maganda. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Yun lang ang akin. Maraming salamat po. Bye. See you next vlog po. Thank you very much sa panonood nyo. Happy lang po tayo.